another gloomy day sa amin dito sa Nepal and kagabi umulan. Magandang umaga and 10:30 na po dito. Tama ba ako? 10:30 na dito. So ayan ay 10:40 na dito guys. So yung lulutuin ko today is inspired by Saisa. Nagtatanong din naman ako minsan like kagaya sa kanila, yung mga taga Nepal na mga nakakausap ko. Kagaya sa kanila ni Saisa, sila ni Inday Neneng, Siskon, sila lang naman kasi yung mga nakakausap ko na nandito sa Nepal. So, nagtatanong ako guys kung ano yung mga ulam ninyo. Para kasi may idea din ako at pare-pareho din naman kaming nakatira sa bansang Nepal. So, ayan. At nasa kusina na naman tayo as usual. And andito na yung itlog. So, guys, pakita ko sa inyo. Itlog at saka patatas. So, ang kinalabasan nito parang egg curry din naman ito siya. Ayan. And then, yung patatas. Sinuko muna kasi lilinisan natin. Hindi niyo makita. Ayan. Sinuko muna para malinisan natin. I-anuhin natin yung kanyang balat. So, yun yung aking lulutuin for today. And nakasaing na po ako ng aking rice. So, ano bang araw ngayon? Tuesday. Ay, ang sarap ng simoy ng hangin. Dahil ay hindi mainit. At ay tama lang. Kasi nga umulan kagabi. So, ayun. At feeling ko uulan today. Maghiwa-hiwa na ako guys. Dahil, uy, yan na. Nasasamid ako dahil kumain ako ng mani. Kita nyo may mga ano na naman tayo. Yung sa pimple-pimple. Balatan ko muna to ang ano guys. Oh! Malasado. Kanina ko pa ito pinakuluan. Malasado siya. Actually, hindi naman ako magluluto ng maraming itlog. Kasi kami lang naman ni Deepak. Malasado to oh. Pero ang haba ng pakulo ko dito. Kasi sabi ko para hindi nga siya malasado. Pero malasado pa rin. Alam nyo guys, maraming mga balita na hindi ba nakakaano ba. Kasi pagising mo, yung balita na makikita nyo, balita na mababasa nyo, kakaiba, yung ganun. Parang puro laman na about sa bata. Hindi maganda ba? Kaya prayers is very important. Okay guys, so maghiwa lang ako nito. Habang naghihiwa ako, may kukwento ako sa inyo guys. Kagabi, bali mga around 7 o'clock, yun. Si Deepak tumawag siya sa akin, nahanap niya si Johan. Sabi niya, nasaan si Johan? Kasi si Deepak minsan after mag-birding, dumadaan dyan kay kuya. Dito lang sa amin guys, kung saan ako nag-i-snacks. Daan yan siya, inom yan siya 1 bottle, dyan lang yan siya. Tapos uwi lang naman. So tumawag siya sa akin. Pag hinahanap niya si Johan, alam ko na. So ayun, tatawagan niya si Johan kasi nga papakainin yung bata doon. Ngayon guys, tumawag siya, lumabas na si Johan, pumunta na doon si Johan. Ako lang mag-isa na iwan. Nanonood ako ng Rafi Tulfo. Habang ako ay nanonood ng Rafi Tulfo, ngayon, biglang sabi ko iba naman, naghanap-hanap ako ng iba. Balita-balita, yung ganon. So habang naghanap-hanap ako balita, di syempre ang sobrang tahimik naman. Hindi ko alam guys, saan galing yung boses na yun? Na parang, gumanon siya. Feeling ko ba yung parang si Johan nagtatago na parang manggugulat siya, yung ganon. Pero hindi ko alam kung sa baba ba yun or guni-guni ko lang ba yun. Basta guys, so parang nagtaka ako na, sino yun? Kasi kung sila man ni Johan, hindi man sila makakapasok kasi nakalak sa baba. At kung sa baba man, ganun ba kaklaro? Ganun kaklaro yung narinig kong boses, yung ganun. Parang, ganun siya guys, ganun. Na parang may similar sa boses ni Johan, yung ganun. So sabi ko, sino yun? Sabi kong ganun. Parang, yung kapitbahay, hindi man, kasi tahimik. Hindi talaga ako mapakali guys. Ngayon, ang ginawa ko guys, wala, parang patay malisya lang ako, wala, parang sabi ko, wala siguro yun, ganun ako. Ngayon, hindi pa rin ako mapakali, sabi ko, kain kaya ako, bumaba ako.
So, medyo nakakaramdam ako ng, alam nyo na. Then, after noon, kumain ako dyan sa terrace dito sa second floor namin. Para maaliwa ko ba sa makikita ko. Yung mobile ko nasa taas, hinayaan ko lang TV nakaandar sa itaas. Kasi hindi talaga ako mapakali. Kasi kung sa baba, ang klaro kasi sa tenga ko eh. Tapos, sabi ko, kain muna ako. Tapos, ayun, punta na lang ako doon sa kanila ni Deepak. After ko kain, bumaba na agad ako, lumabas ako, pumunta ako sa kanila ni Deepak. Iniwanan ko yung TV namin na nakaandar. And, ayun na nga, umalis ako, pumunta ako doon sa kanila ni Deepak. And then, sinabi ko kay Deepak, tinawanan nila akong dalawa na ganito, ganyan, ganyan. Pero, hindi talaga ako mapakali, guys. At hanggang ngayon, sa isip ko pa rin na baka sa baba yun galing, o ganito, ganyan, ganyan. Sabi naman yun, baka mama si yun, yung kaibigan niya daw sa baba, na humatching lang. Sabi ko, baka may mga dumaan na humatching lang. Kasi sobrang, sobrang tahimik, yung ganon. O baka yung kapitbahay ko, sumigaw. Pero hindi kahit pa sumigaw, hindi ganon kaklaro yung ganon. Sabi ko kay Deepak, guys, simula ngayon, pag umalis ka, aalis din ako. Tawa siya sa akin. Pag lumabas ka, lalabas din ako. Sabi ko kay Deepak. Hindi naman ako natakotin, guys. Sa totoo lang, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot, guys. Mas natatakot tayo sa buhay na nakikita natin, na natin. Pero kasi minsan, alam nyo yung tao lang tayo, hindi natin ma-avoid na makaramdam ng ganon. Pero hindi ako natatakot na basta kagabi lumabas lang ako kasi parang hindi ako makapaniwala. Siyempre, tapos may halong alam nyo na. Kasi talagang napakaklaro talaga. Hindi ko alam saan talaga yung galing. Maghiwa lang ako nito, guys, kasi ito yung una kong ianuhin yung patatas. So, yun lang, guys, ang i-share ko sa inyo na hindi ko alam saan galing yung boses na yun. Kaya bahala na pag umalis si Deepak, aalis din ako. Pag mag-birding siya, aalis din ako, guys. Hala, maprito ko pa kaya to. Kainin ko na lang. Sarap. Okay, guys. So, mga nagtatanong sa inyo kung mapait bang ang palaya? Hindi po. Sa ganitong haray ko, ano ba yan? Sa ganitong luto, hindi po siya mapait. Nilalagay ko is yellow powder. And then asin, konti. Kung may magic sarap, nilalagyan ko rin. Pero wala akong magic sarap. Ang nilalagay ko ay dashi. Parang magic sarap din. And powder pepper po. Hindi po siya mapait. Or kung gusto nyo tamang luto lang, pwede din naman. Kasi dito sa Nepal, iba man yung way na pagluto nila. Crispy, brown, tapos sunog. Pero sa atin, gusto nyo medyo, hindi naman ganun ka-crispy or golden brown, pwede din. Pagpalit ko lang sila ng aloo curry ito. Yung ampalaya natin. Hindi. Pero dito talaga kasi, magluto sila crispy golden brown ba. In short, sunog. Maghiwa lang ako ng coriander, guys. Kasi, lalagay natin sa ating aloo anda curry. Tingnan nyo nangyari sa itlog ko dahil malasado. Guys, herbs daw ito. Good for what? Even the dead person will be alive if he will eat this one. Huh? Very good for the health. What? You said that dead person? Yeah. What? Will be alive if he will. Really? Pagpatay daw ang kakain nito, mabubuhay daw. Sabi niya, the best herbs daw all over the world
Nobody knows this Check one. in Wikipedia, you will see. O, check nyo daw sa Wikipedia. What is the name nga? How they will check if they don't know the name. Ha guys, tingnan nyo guys. Oh, hinihimay-himay niya. Parang malunggay siya pero medyo makapal. Ano, i-insert namin guys yung name dyan. We will insert only Wikipedia. So, ito guys, oh. Naniniwala ba kayo guys? Hala. Hindi ko alam, tanungin natin. Ito minsan yung asawa ko. Ano. But where did you get that? Sa jungle daw. Hala, ano kaya ito? Amuyin nga natin. Yan, tingnan nyo guys. Sa Wikipedia daw. Teka lang guys, nag-blur na tayo. Tandaan nyo itong, ano na ito. Itong, teka lang. Itong pagmumukha ko. Ako, ayan na, nakatrack na siya sa akin. Yan, tandaan nyo ito guys, oh. In English. Yan, what is the name talaga ba? Ayan, yung gasa na hipo. Baka po isunos yan ha, laso. Paranoid na naman ako daw guys. That is good for what actually? Ha? Good for everything. Good for everything daw. You know, if I will ask my husband, he will answer me after 2 years. You eat first, okay? You eat first, then we'll see. How is it? Siya muna pakainin natin. We have, you eat first just to make sure. Ala, kinain na nga. Hindi pa nga niya nilinisan yung clean properly. Let's see, after 5 minutes, if you'll have bubbles in your mouth. Ano kaya yan? Hindi ako. You are telling very nice. What is the name? You will just swallow also? Tikman nga natin to guys. I don't know what is the name. We will, ano first, try. Yan. Little only. Give that steamer. Tikman nga natin to guys. Hindi naman siya. Parang mataba siya guys, na dahon. Parang mataba. Ano ko ba ito pakita sa inyo? Parang mataba siya. Ito man yung camera ko, pasaway man. Oh. Yun, parang mataba. Hindi siya matamis. May pagka-minty konti. Hindi naman siya ganun kapait. May pagkapait siya konti. Tapos pag kinagat mo siya, parang minty. Ano kaya ito? What is the, ano? In Nepali, how you call? Secret. Ay, ambot si Deepak. Secret ka pa dyan. We'll let you have this one. Si Johan, pakainin niya din daw. Okay guys, nagsisearch si Deepak sa Wikipedia. Titignan natin kung ano yung kanyang pangalan. Wala naman siyang aftertaste. Wala naman siyang ano guys. Wala siyang aftertaste or ano. Minty lang siya. Sanjivani Buti sa Nepali, sa English. A medicinal herb with a strong connection to the Ramayan epic. Ayan siya guys. Tingnan nyo. Maganda siya sa mga heat stroke, dysuria, irregular menstruation, at saka sa jaundice. Hello guys, kain tayo. Nakaidlip ako. 2 hours ang tulog ko. Tingnan nyo naman, nag-snacks kami ni Deepak. Ang order niya ay momo. Nakatulog din si Deepak, ako din. Momo, mainit-init pa. Si Deepak naman ay buff. Sa akin naman ay chicken. Doon na ako nakain sa Divisoria banda ng buff kasi masarap doon guys. Ang kanilang momo talaga sobrang sarap.
Popular kasi yun eh. Dapat guys, pag pumunta kayo ng Nepal, wala akong mic. Ayan. So sa mga balak pumunta ng Nepal or mag-visit, dapat pag kumain kayo ng momo, yung kainin nyo yung authentic talaga ba na lasa ng momo, kasi madami talaga kasi dito, kasi nga since ito yung pinaka nila, parang national food nila or popular talaga dito, so dapat hanapin nyo yung authentic na momo talaga guys, kasi ma-appreciate nyo talaga. Hindi yung basta lang may momo dito. Iba talaga guys. Promise. Pati yung gravy, ma-appreciate nyo. Kasi nung ako dinadala-dala ni Deepak lagi dyan sa shop na yan. Kasi nga pinapatikim ni Deepak sa akin yung Meron pa isa. Sa Bhaktapur, no? The popular one. Sa Bhaktapur din guys, meron. Alam nila yan kasi kinalakihan nila yan. So, ayun, appreciate nyo talaga na ganito pala kasarap ang momo, yung ganun. Pero like kagaya nito guys, mga simplihan lang to na momo. Yun talaga, kaya hinahanap ko talaga guys. Kaya nga dinala ko rin sila ni Inday Neneng, Siskon, kaya nagustuhan ni Siskon yung lasa, sila Inday Neneng. Si Isa na lang hindi namin nadala do. Ay, sabihin ko sa inyo guys, napakasarap talaga guys. Authentic talaga ng lasa ba. Napakasarap talaga. Ito kasi may mga peanut butter ito eh. Peanut butter, peanuts. Yun, wala yung mga peanuts. Parang spices lang talaga siya. Ay, ang sarap talaga guys. Tapos pag kumain kayo ng momo dito, hindi daw yan talaga hinati. Nilalagay daw yan talaga buo sa sa bunganga. Ang kumakain lang daw na naghati is foreigner, malalaman daw nila. Eh ako parang pag tuwing kain, hinati ko. Kaya sinasabihan ako na, di ba, huwag mong hatiin. Hey guys, so bago ko end yung aking vlog, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagbigay oras para ulit mapanood yung aking vlog for today. So again guys, maraming salamat, lalong-lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads and sa mga bago kong followers. Maraming salamat po, and sa lagi niyong pagko-comments at pagbibigay likes ng mga videos ko, sobrang appreciate ko po. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, baka wish nyo lang, i-click nyo lang po lang button para ma-update po kayo pag may bago tayong upload. So ayun guys, mag-ingat nyo lahat, lagi po tayong magdasal, and isa pong napakagandang gabi po from Nepal. Mag-ingat po tayo. Bye guys. Good night.